Mga aktibidad ng komunistang Tsino sa Pilipinas. Alam mo ba na naiimpluwensyahan na ng Tsina ang Pilipinas ilang taon bago pa man magsimula ang opisyal na diplomatikong relasyon? Ayon sa mga declassified na ulat ng CIA, ang mga aktibidad ng komunistang Tsino ay nagaganap na sa Pilipinas noon pang dekada 1930. Nagsimula ito noong 1935 nang magtatag ang mga organisador ng komunistang Tsino ng isang grupo ng Unyon ng Manggagawa at mula roon, ang kanilang mga operasyon sa Pilipinas ay lilipat mula sa tahimik at nakatago patungo sa bukas at aktibo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, binuo nila ang Overseas Chinese 48 Detachment. Kung mahal mo ang Pilipinas, mag-subscribe sa channel. Pagkatapos ng digmaan, naglathala pa sila ng dalawang pahayagan, ang Overseas Chinese Monitor at ang Overseas Chinese Commercial Daily. Ngunit muling uminit ang mga bagay-bagay noong huling bahagi ng 1949. Sumikat ang impluwensya ng komunistang Tsino, na kinontrol ang China Broadcasting Society, ang Overseas Chinese Middle School, ang Youth Friendship Society, at ang Hong Kong School. At sa likod ng mga eksena ay isang makapangyarihang lihim na samahan, ang Hongmen, kung saan karamihan sa mga pro-komunistang miyembrong Tsino ay konektado. Binanggit pa nga sa ulat na hindi na-classify ang mga miyembro nito na nag-aangkat ng mga produkto mula sa Hong Kong para sa mga operasyon sa black market. Nangyayari ang lahat ng ito bago pa man ang opisyal na ugnayan ng Tsina at Pilipinas. Alam mo ba ang alinman dito? Dapat pa bang pag-usapan ang mga nakatagong kabanatang ito ng kasaysayan? Magkomento sa ibaba.